Hindi lahat ng bloodline ay madaling alagaan. May mga game fowl na kayang palakihin kahit baguhan ka pa lang. Pero mayroon ding mga linya na nangangailangan ng matinding experience, tamang breeding knowledge at mahabang pasensya. Ito ang mga bloodlines na madalas hawak ng mga veteran breeders dahil kilala sila sa talino, lakas, timing at kakaibang ugali na hindi basta-basta naiintindihan ng bagong breeder. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 20 game fowl bloodlines na kadalasang sinasabing para lamang sa hardcore breeders. Hindi ito simpleng listahan lang. Bawat bloodline dito ay may sariling reputasyon, lakas at estilo na dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng mga seryosong breeder sa iba't ibang parte ng mundo. Lemon. Ang Lemon bloodline ay kilala sa timing at precision. Hindi ito sobrang wild kumilos, pero napaka-calculated ng movement nito. Maraming experienced breeders ang nagsasabing mahirap i-maintain ang tunay na kalidad ng lemon dahil sensitibo ito sa breeding selection. Kailangan ng tamang pairing para mapanatili ang intelligence at consistency nito. Kapag maayos ang pagpapalaki, ang lemon ay kayang magpakita ng smooth movement at mahusay na adaptability. Ghoul. Ang Ghoul bloodline ay kilala sa timing at smooth movement. Hindi ito sobrang sikat sa beginners, pero mataas ang respeto rito ng mga veteran breeders. Isa sa challenge sa Ghoul ay ang consistency ng offspring, kaya kailangan ng maingat na breeder selection para mapanatili ang quality ng bloodline. Kapag tama ang pagpapalaki, ang Ghoul ay kayang mag-produce ng balanced at intelligent na offspring. Hatch. Ang Hatch ay isa sa pinakasikat at pinakarespetadong game fowl bloodline sa mundo. Kilala ito sa tibay, lakas ng katawan at aggressive na style. Maraming veteran breeders ang humahanga rito dahil sa natural nitong determination at mataas na energy. Pero hindi madaling mag-maintain ng magandang hatch line. Kailangan ng maingat na selection process para mapanatili ang kalidad ng bawat generation. Kapag mali ang pairing, mabilis mawala ang consistency ng bloodline. Marami ring breeders ang gumagamit ng hatch bilang base bloodline sa iba't ibang breeding programs dahil sa lakas at durability nito. Kaya hanggang ngayon, isa pa rin ito sa pinaka-importanting bloodline sa game fowl community. Kelso. Ang Kelso ay kilala bilang isa sa pinaka-intelligent na bloodlines. Hindi ito basta umaasa sa lakas dahil mas ginagamit nito ang timing, movement at control. Kaya naman maraming experienced breeders ang gustong-gusto ang linyang ito. Isa sa pinakamahirap sa Kelso ay ang pagpapanatili ng signature traits nito. Kapag hindi maingat ang breeder, madaling mawala ang intelligence at smooth movement na dahilan kung bakit ito naging popular. Bukod dito, kilala rin ang Kelso bilang magandang pang-cross dahil kaya nitong magdagdag ng balance at control sa offspring. Isa ito sa mga bloodline na tunay na nangangailangan ng breeder na may malalim na understanding sa genetics. White Hackle. Ang White Hackle ay isa sa pinakalumang game fowl bloodlines na mataas pa rin ang respeto hanggang ngayon. Kilala ito sa tibay, balance at strong body structure. Hindi madaling maghanap ng magandang White Hackle line dahil marami na ring halo-halong variations ngayon. Kaya naman sobrang maingat ng veteran breeders pagdating sa pagpili ng breeder stock. Isa ito sa mga bloodline na madalas ginagamit bilang foundation line dahil sa solid nitong genetics at consistency. Claret. Ang Claret ay isa sa mga bloodline na kilala sa tibay at endurance. Maraming old school breeders ang mataas ang respeto rito dahil sa consistent nitong body structure at stamina. Isa sa pinakamalaking challenge sa Claret ay ang pagpapanatili ng purity at quality ng bloodline. Kapag hindi maingat ang selection process, madaling mawala ang signature traits nito. Pero kapag tama ang breeding management, ang Claret ay kayang mag-produce ng matitibay at reliable na offspring na may mahusay na balance ng power at endurance. Gray. Ang Gray bloodline ay kilala sa bilis at natural na agility. Magaan itong gumalaw at mabilis mag-adjust sa iba't ibang kondisyon. Pero hindi lahat ng Gray ay pare-pareho ang kalidad.
Kaya maraming hardcore breeders ang sobrang istrikto sa kanilang breeding program para mapanatili ang pinakamahusay na traits nito. Kapag tama ang pagpapalaki, ang gray ay kayang mag-produce ng athletic at highly active na offspring. Brown-red. Ang brown-red ay kilala sa tibay at solid body structure. Isa ito sa mga bloodline na maraming veteran breeders ang ginagamit dahil sa natural nitong durability. Pero hindi madaling panatilihin ang magandang kalidad ng brown-red. Kailangan ng tamang conditioning at careful breeding selection para mapanatili ang consistency nito. Kapag tama ang pagpapalaki, ang brown-red ay kayang mag-produce ng malalakas at dependable na offspring. Albany. Ang Albany ay kilala sa speed at mataas na energy level. Isa ito sa mga bloodline na madalas ginagamit sa crossing programs para magdagdag ng athleticism. Pero dahil mataas ang activity level nito, kailangan din ng experienced handling para mapanatili ang control at magandang temperament. Kapag tama ang breeding program, ang Albany ay kayang magbigay ng mabilis at energetic na offspring. Radio. Ang radio bloodline ay isa sa mga bihira at mahirap hanaping linya ngayon. Maraming veteran breeders ang naniniwalang isa ito sa pinaka-underrated na bloodlines. Kilala ito sa intelligence, timing, at efficient movement. Hindi ito flashy, pero napaka-consistent kapag tama ang pagpapalaki. Dahil bihira na ang purong linya nito, nangangailangan ito ng maingat na record-keeping at disciplined breeding management. Sweater. Ang sweater bloodline ay sikat dahil sa bilis at explosive na galaw. Kapag nasa magandang kondisyon, kilala ito sa mabilis na movement at mataas na activity level. Maraming breeders ang nahihilig sa sweater dahil sa energetic nitong style. Pero hindi rin madaling panatilihin ang magandang kalidad nito dahil nangangailangan ito ng tamang conditioning at careful breeding selection. Kapag tama ang pagpapalaki at breeding program, ang sweater ay kayang mag-produce ng mabilis, athletic at highly active na offspring na hinahanap ng maraming hardcore breeders. Pile. Ang Pile bloodline ay kilala sa magandang balance ng speed at endurance. Isa ito sa mga linya na madalas gamitin ng mga breeder na naghahanap ng versatile traits. Pero kailangan ng maingat na breeding records dahil madaling mawala ang agility at smooth movement nito kapag mali ang pairing. Kapag tama ang pagpapalaki, ang Pile ay kayang mag-produce ng balanced at athletic offspring. Yellow-legged hatch. Ang yellow-legged hatch ay isa sa pinakahinahanap na hatch variations. Kilala ito sa tibay, lakas, at solid body structure. Maraming veteran breeders ang nagsasabing mahirap mapanatili ang purong kalidad nito dahil nangangailangan ito ng maingat na breeding selection. Pero kapag mahusay ang management, nananatili itong isa sa pinakarespetadong bloodlines sa gamefowl breeding world. Blueface hatch. Ang Blueface hatch ay isa sa pinakarespetadong variations ng hatch family. Kilala ito sa lakas, energy, at aggressive movement. Hindi ito nire-rekomenda sa beginners dahil nangangailangan ito ng tamang handling at disciplined breeding management. Kapag nasa kamay ng experienced breeder, ang Blueface hatch ay kayang magpakita ng impressive power at athletic ability. Gilmore hatch. Ang Gilmore hatch ay kilala sa kombinasyon ng power at intelligence. Isa ito sa mga bloodline na mataas ang respeto ng mga old-school breeders. Pero hindi madaling panatilihin ang consistency nito dahil sensitibo ito sa line breeding at crossing programs. Kapag tama ang pagpapalaki, ang Gilmore hatch ay kayang mag-produce ng balanced at highly dependable offspring. Asil. Ang asil ay isa sa pinakarespetadong oriental bloodline sa mundo. Kilala ito sa lakas ng katawan at solid bone structure. Hindi ito madaling palakihin dahil mas mabagal itong mag-mature kumpara sa ibang bloodlines. Kaya naman, nangangailangan ito ng matinding pasensya at tamang pagpapalaki. Maraming hardcore breeders ang gumagamit ng asil para magdagdag ng power at durability sa kanilang breeding program. Shamo. Ang Shamo ay kilala sa matangkad nitong katawan at dominanting presence.
Isa ito sa mga bloodline na madaling mapansin dahil sa unique nitong build. Pero nangangailangan nito ng tamang management dahil sensitibo ito sa environment at conditioning. Kapag maayos ang pagpapalaki, ang Shamo ay nagiging isa sa pinaka-impressive at pinakamatibay na bloodlines sa breeding program. Dom. Ang Dom ay kilala sa tibay at control. Isa ito sa mga bloodline na madalas ginagamit bilang foundation line sa breeding programs. Hindi ito bloodline na basta pinaparami lang dahil nangangailangan ito ng tamang culling at selection process. Kapag maayos ang breeding management, ang Dom ay kayang mag-produce ng balanced at reliable na offspring. Pumpkin. Ang pumpkin line ay kilala sa speed at unpredictability. Tahimik itong kumilos pero mabilis mag-adjust at highly active. Maraming breeders ang nahihirapang i-maintain ang consistency nito dahil sensitibo ito sa breeding quality. Pero kapag tama ang pagpapalaki, isa ito sa pinaka-athletic at pinaka-exciting na bloodlines. Roundhead. Ang roundhead ay kilala sa liksi, intelligence at smooth na movement. Isa ito sa mga bloodline na madalas tawaging eleganting gumalaw dahil sa natural nitong agility. Hindi ito simpleng bloodline na basta malakas lang. Mas kilala ito sa mahusay na movement at timing. Kaya naman maraming veteran breeders ang humahanga sa consistency nito kapag tama ang pagpapalaki. Madali rin itong gamitin sa crossing programs dahil kaya nitong magdagdag ng speed at intelligence sa susunod na generation. Ang pagiging successful breeder ay hindi lang tungkol sa dami ng alaga. Kailangan din ng knowledge, experience, observation, at tamang breeding management. Ang 20 bloodlines na ito ay ilan lamang sa mga pinakaginagalang na linya sa gamefowl community dahil sa kanilang history, quality, at consistency. Kung gusto mo pa ng mas marami pang gamefowl content, bloodline discussions, at breeding topics, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod nating videos. Salamat!